ngayon, ang inyong magandang umaga Pilipinas sa tunumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw po ng Lunes, Lunes Santo, Abril 15 na 2019 sa ulo ng ating mga balita. Ang DILG kinumpirma na may second batch pa ng mga barangay officials na sasampa ng kaso dahil pa rin sa pangangampanya sa mga kandidato sa local at national elections. Samantala naman, mahigit 30 katao sugatan sa nangyaring pagtagili ng bus dahil naman salpukan ng dalawang sakyan sa may bahagi ng lalawigan ng Cagayan. Libu-libong mga volunteers ipinakalat na rin ng Red Cross sa pagbuhos ng mga biyahero kasabay ng kanilang anibersaryo ngayong araw. Siba pa nating mga headlines, lalaking pumatay sa live-in partner nito sa Naga City pinaniwalang nagugustuhan daw ang 15 anyos na anak ng biktima. At mga kaibigan ng Securities and Exchange Commission dismayado sa tila pagkatakot daw ng DILG at ng PNP Caraga Region hugnay pa rin sa kanilang pagpapatigil sa tuluyang operasyon cease and desist order kontra sa controversial na Kappa Investment Group. At mga kaibigan ng mensahe, ngayong panahon po ng Kwarisma o kinaman ay Semana Santa ng Santo Papa at itong si Cardinal Tagle ay magpakumbaba. At live satellite o via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin anchorman si Bombil Maracod sa detalye ng ating mga balita. Nag-abiso na ang MMDA para doon sa mga motoris at commuters dito po naman sa Metro Manila. Nababagtas po ngayon ng EDSA ngayong Holy Week. Dilan po naman sa inasahang pagdami ng bilang ng mga bus, dulot po ng pansamantalang pagtigil ng operasyon ng MRT. Kanina ang umaga mga kaibigan, marami sa mga pasahero po ay nalito at hindi alam pa yung walang biyahe po ngayong araw itong hanggang sa buong linggo itong MRT. Liban na lamang doon sa LRT. Nitong umaga na magsimula na maghakot ng pasahero ang mga bus na dineploy ng Metro Manila Development Authority bilang alternatibong sasakyan ng MRT commuters. Ayon dito kay MMD Traffic Head na si Bong Nebreha, aabot sa mahigit 100 mga bus ang kanilang idineploy simula kaninang umaga. Popesto mga ito dyan sa may bahagi ng North EDSA, dyan sa lungsod ng Quezon, sa lungsod ng Pasay, sa Taft Avenue, sa lungsod ng Maynila at sa Pasay City na mga dulong istasyon din at turang linya ng tren. Magasakay at magpapalaman ng pasero na sabing mga bus sa kada istasyon ng MRT3. Habang pareho rin naman ang pamasahe dito sa rate ng train at doon po naman sa inilagay na daang-daang mga bus ngayong umaga. Batay pa nga sa advisory paalala po natin sa MRT3, simula ngayong araw hanggang Abril 21 ay naka-shutdown ang linya ng tren dahil sa taunang maintenance nito. Samantalang LRT1 naman at LRT2 ay nasa regular pa rin na operation sa ngayon hanggang Miyerkules at maghinto ng biyahe mula Huwebes Santo hanggang Easter Sunday ng Abril 21. Samantala muna mga kaibigan, libu-libong mga volunteers inapinakalat din ng Red Cross sa pagbuhos ng mga biyahero simula ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw. Magdetalye pa itong si Bombo Dennis Samito. Nakadeploy na rin sa mga lugar na inaasahan ang pagbuhos ng tao ang mga tauhan ng Philippine Red Cross para magbigay ng first aid sa mga nakakaranas ng pagkahilo, mga nasasangkot sa aksidente at iba pa. Kabuuan, Bombo Elmar, mga kabombo, na 2,000 volunteers ang ipinakalat ng Philippine Red Cross simula pa kahapon. Mayroon ding 150 ambulansya, mga tents at iba pang kagamitan para naman sa mabibigat na klase ng insidente. Narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Philippine Red Cross Chairman Senator Richard Gordon. Nakakasana sila lahat. Marami tayong mga tao nakakala dyan. 2,000 tao, ang mga volunteers at saka mga 150 ambulances ang nakakasa dyan. Meron tayo sa EDSA, Cubao, sa mga bus terminals at saka mga highways, sa NLEX, sa SLEX kasama, sa mga simbahan, sa mga beaches, rivers kasama yan. Sa diet, meron tayo sa mga seaport. Ang tinig ni Senator Richard Gordon. Samantala, pinuri naman ng Philippine Red Cross ang Bombo Radio at kanilang mga katuwang sa pagtataguyod ng Red Cross. Ngayong sila ay nagdiriwang ng kanilang ika-72 anibersaryo, lalo't nakaangklaw ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng tulong ng mga volunteers na nakikibahagi sa kanilang mga programa. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Senator Richard Gordon ng Philippine Red Cross. Ang talaga nagbubuhat yan ay mga volunteer natin. Kaya very proud kayo sa inyong Red Cross. Sa inyo yan. Yan ay ginawa noong 1947, 72 years old ngayon.
naku, dapat tangkilikin natin. Yan ay volunteer, walang gobyerno dyan, kaya makikita nyo, napakaayos lalo. Pwede pala mag-volunteer at maging magaling. Maraming salamat. Ang Radio Bombong magiting na estasyon at talagang mayroong corporate social responsibility. Kasama namin sa dugo kayo at nakakakalap kami ng dugo dahil sa mga tulong ninyo at supporter ninyo. Kaya maraming salamat at congratulations. Ang tinig pa rin ni Senator Richard Gordon, ang pinuno ng Philippine Red Cross sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Para sa Bombo Network News. Bombo Dennis, itong panahon na maraming bakasyon na nabubuhos, dahil samantala nitong mahabang weekend, talaga dapat mag-monitor din yung ating mga kababayan, dahil sa iba dito talagang, syempre, relax ka, So dapat mag-monitor sa radyo po, di ba pang mga media entities, na kung gusto nyo po na talagang malaman yung kalakaran, At tulad yan kanina, Bombo Dennis, binabanggit natin yung St. Martin, marami pa rin ang hindi alam, Bombo Dennis, Sana nagkaroon sila ng option, kung walang biyahe yung MRT3, Bombo Dennis. Gano'n na nga. Kaya't ngayon ay buhos yung tao. Maraming pumipila na mamaos na rin yung namamalat na yung boses ng security guard na nag-a-advise na instead na umakyat pa doon sa MRT platform, sumakay na lang doon sa mga nakatalagang bus. Yun nga lang, syempre bus yan, dadaan sa kahabaan ng EDSA, talagang napakatindi rin ng traffic, lalo't ngayon ay uwian ng mga kababayan natin at lalo na dyan sa parte ng Cubao at dito sa parte ng Pasay, volume talaga yung mga pagdating ng mga tao at mga sasakyan na rin na nais pumunta sa mga lalawigan. Ngayong inaasahan nga yung mga bakasyon ng karamihan sa ating mga kababayan, Bombo Elmar. Kaya yung paalala natin doon sa mga magbabakasyon na Bombo Dennis, na yung kung iwan nila yung bahay, situate talaga na yung kanilang gas stove, microwave, oven, at saka yung LPG naka-turn off, i-unplug din nila, Bombo Dennis, kung mahaba ang kanilang pupuntahan, ilang araw pa, i-unplug nila yung kanilang mga nakasaksak na mga appliances, Bombo Dennis, yung mga lighted candles, situate na talagang walang dapat ay safe, Bombo Dennis, yung mga kitchen appliances nila. So yun sa mga pupunta ng mga simbahan po, dahil sa bus ang mga pupunta sa mga simbahan, nako, wag na ho kayong maglagay po ng mga jewelries, ito mga makikita na mga nangingintab sa inyong yung mga necklace at iba pa. At yung mga caretaker po sa inyong bahay, mainam na lalo po mayroon po kayong mga malapit na kaibigan dyan, situate na patinantinan yung inyong bahay, habang wala po kayo. At ito pa, Bombo Elmar, pinakamatindi, pinakamabigat na tagubili ng PNP. Wag na wag kayong magpo-post sa inyong social media account. Kung kayo ay, paalis na kami, papunta kami buong pamilya, papunta ng Hong Kong or papunta ng Boracay o iba pang lugar, di alam na alam, giveaway para doon sa mga kawatan, pwedeng mapasok yung inyong bahay nang wala kayong kalaman-laban dahil lahat pala kayo umalis. Nai-anunsyo pa sa pamamagitan ng internet. So, delikado. So talagang ipadlock nyo ng gusto yung sasabi ni Bombo Dennis na sabi nga niya na pinagmamalaki pa na nasa ibang lugar siya at this moment. So doon po sa mga tutungo rin sa mga simbahan, ang payo po ng Bombo Radio Philippines ay magsuot po ng mga komportable po ng mga damit, yung mga bottled waters nyo, yung pamaypay, at yan po para maging maayos din ang ating mga bisita iglesia, lalo po sa mga tutungo po sa mga simbahan. So yan mga paalala natin ng Bombo Dennis. Ganoon na nga. At saka yung mga babiyahe, yung mismong inyong sasakyan, yung sarili at siyempre, yung pagkain, iwasan din yun. Sabi ng DOH, iwasan din yung mga pagbili-bili ng mga pagkain na hindi naman natin tiyak dahil delikado rin sa kalusugan. Lalo't ngayon, Bombo Elmar, mabilis mapanis yung pagkain dahil mainit ang lagay ng panahon. So, para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Nagkatid po sa atin yan mga kaibigan, 10 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Samantala muna, The Vote 2019 Update. Ang DILG kinumpirma na meron pang ikalawang batch ng mga barangay officials na sasampa ng kaso dahil pa rin sa pangampanya sa mga kandidata sa local at national elections. May detalye pa ang Bombo Radio Iloilo. Kinumpirma ng Department of Interior and Local Government o DILG na may second batch pa ng mga barangay officials na sasampa ng kaso dahil sa pakikilahok sa partisan politics sa campaign period para sa 2019 midterm elections. Ito ang inilahad ni DILG Undersecretary A.P. Macoden Singh III matapos inihain sa Commission on Elections o COMELEC ang reklamo laban sa 57 barangay official na umano'y nangangampanya sa mga kandidato sa national at local elections sa eksklusibong panayam ng
ng Bombo Radyo Iloilo kay Densing, nilinaw nito na hindi siya nagbibiro na sampa ng kaso ang mga pasaway na barangay officials na pag-alaman na batay sa joint resolution ng Civil Service Commission at COMELEC, mahigpit na ipinagbabawal ang pakikilahok sa electioneering at partisan political activity. Anya, maliban sa perpetual disqualification, maaari ring makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang isang barangay officials kapag napatunayan na lumabag sa Section 264 ng Omnibus Election Code. Seryoso po ako pag ako'y nagsalita. First batch lang po yun. O yung kung gusto pa rin nila na akala nila nagbibiro kami, tuloy lang nila magkampanya sila mga local official. Kulong sila, 1 year to 6 years. Perpetual disqualification pa. Si DILG Undersecretary AP Densing III sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Christian Echanova Losada para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio! Bombo! Samantala, may follow-up tayo sa isang tumatakbo sa pagkamayor na nampal po ng 3 mga empleyado. May detalye pa ang Bombo Radyo Baguio. Posibleng madiskwalipika ang mayoralty candidate sa Bangged Abra na sumampal sa 3 municipal employees na nagsasagawa ng voters education seminar sa isang barangay doon. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Attorney John Paul Martin, election officer ng Bangged Abra, pwedeng basihan ang ginawa ni Mayoral Bet Ryan Luna para madiskwalipika ito mula sa midterm elections. Gayunman, inamin niya na mahaba ang proseso ng diskwalifikasyon dahil kailangan pang convicted o sentensyado ang isang kandidato bago ito tuluyang madiskwalipika. Ipinaliwanag ni Atty. Martin na nagkaroon ng komosyon sa pagitan ni Luna at ng 3 empleyado ng municipal government na mga supporters din ng kalaban nitong si re-electionist Mayor Dominic Valera noong nakaraang linggo. Aniya, nagalit si Luna nang makita niyang nagsasagawa ng shading sa mga sample ballots ang 3 empleyado. Una nang nakilala ang mga ito na sina Drexel Bermudez, Rolly Bernardes at J. Rombelio. Kasapulan pa kung makonbiktahan pa iso na. That king offense nga inaramin na and that will be used as a ground for disqualification. Basta-basta. Sinabi pa ng election officer na bahala na ang DILG at Civil Service Commission kung ano ang mangyayari sa 3 empleyado na nagsisilbi ding campaigners. Aniya, ito ay dahil ipinag-utos na sa lahat ng mga empleyado ng pamahalaan ang hindi pagkampanya o pagpabor ng mga ito sa kahit sinong kandidato. Balita mula Bombo Radyo Baguio, Bombo Glory Balegan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, patuloy na umani ng batikos mula sa mga mambabatas at ang mga energy officials at stakeholders kasunod ng pagpalya ng ilang planta ng kuryente itong nakalipas na linggo na nagdulot po ng rotational brownout sa ilang bahagi ng Luzon. Nababahala si Congressman Carlos Zarate dahil sa posibleng manong maulit ang nangyari noong 2013 kung saan nabatid na nagsabwatan daw ang mga stakeholders para tumaas ang singil sa kuryente. Dahil dito naghain na raw ng resolusyon ng kanilang hanay sa Kamara para imbestigahan naman ang insidente. Para naman sa mga party list congressman ay dapat magsimula sa pamahalaan ng kampanya sa pagtitipid ng kuryente. O narito maging sa Senado ay isinusulong din itong si Senate Committee on Energy Chairman na si Senador Sherwin Gatchalian na questionin at magkaroon din ng Senate hearing sa issue pa rin ng umano'y hindi pagtutugma ng Department of Energy dahil sa hindi umano nagtutugma na kanilang mga inilabas na report kasamang National Grid Corporation of the Philippines. Para naman kay Senate President Tito Soto, hudyat ito para mamyandahan na ang mga probisyon ng Public Service Act. Samantala naman, bilang ng kaso ng tigdas tumaas pa sa nagdaang linggo at yung iba pang banta ng sakit na may paalala dito ang Department of Health, lalo't po tumitindi ang init po ng panahon. May detalye pa si Bombo Christian Yusores. Inamin ng Department of Health na lumaba pa ang bilang ng kaso ng tigdas sa buong Pilipinas sa nakalipas na linggo. Ito ay makaraang ihayag ng kagawaran na sa loob na magkakasunod na 6 na linggo ay kumalma ang measles cases sa bansa. Nakapagtala ng 1,400 na bagong kaso ang DOH Epidemiology Bureau sa nakalipas na 2 linggo kung saan karamihan pa rin sa mga ito ay mga bata na may edad 1 hanggang 4 na taong gulang. Dahil dito, umakit pa sigit 28,000 ang kaso ng tigdas habang halos 400 na ang nasawi mula January 1. Ito ay labis na mas mataas mula sa higit 6,000 kaso at higit 50 nasawi sa parehong period noong 2018. Pinakamarami pa rin naitalang kaso sa Metro Manila at Calabarzon na may tigigit 5,000. Nauna na lumakad ang hanin ng DOH at Philippine Red Cross sa mga barangay at liblib na komunidad para mabigyan ng bakuna mga bata at mga hindi pa nababakunahan. Sa panayam naman ng Bombo Radio, nagbabala si Health Assistant Secretary Eric Tayag dahil posibleng magdulot pa ng mas malalang sakit ng tigdas kapag hindi ito naagapan. Ang tinig ni Health Assistant Secretary Eric Tayag.
Sa bawat kaso ng tigdas, maaring hanggang 9 hanggang 18 ang maaring mahawa pa. Ngayon po, dito sa supply ng bakuna, kahit po tayo may bakuna, kung hindi naman nabibigay po yan sa mga baby. At pag minalas po, maaaring magkaroon ng bronchopneumonia, diarrhea, maaaring mabulag din po, ayun, at maaaring mamatay po. Kaya yan po ang sitwasyon natin ngayon. Bombo Christian Osores nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, ang mahigit 5 bilyong pisong pinsalan sa agrikultura hindi na magresulta sa pagkaubos ng supply ng palay at mais. At may follow-up dito ang Bombo Radyo Vegan. Muling tiniyak ng Department of Agriculture na hindi magreresulta sa pagkaubos ng supply ng palay at mais ang higit sa 5 bilyong pisong pinsala sa agrikultura dahil sa init ng panahon o ng El Nino. Sa panayam ng Bombo Radyo Vegan, sinabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol na kung titingnang maigi ay maliit lamang na porsyento umano ang mababawas sa target na palay at mais production ng ahensya ang nasabing halaga ng pinsala. Sa katunayan umano, naniniwala si Piñol na makakamit ng ahensya ang target na palay production na 20 milyong tonelada sa kabila ng malaking halaga ng pinsala sa palay at mais. Anya, hindi na rin umano gaanong malalang epekto ng kasalukuyang kalagayan ng panahon base sa kanilang assessment dahil sa pag-ulang nararanasan ng ilang panig ng bansa, lalo na sa mga lugar na pinaka-apektado ng El Nino noong mga nagdaang linggo. Tiniyak din ng opisyal na handa ang DA na tumulong sa mga magsasakang apektado ng El Nino, pati na rin ang Philippine Crop Insurance Corporation. While malaki yung amount, yung impact nito sa national food production, lalo na sa rice and corn, is considered minimal. Kasi yung sa palay, for example, nasa mga 1% lang ng expected national production ang mawawala sa atin. Sa mais naman, mga 2% ng production na nasira. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Vegan para sa Bombo Network News. Si Bombo Jeline de Guzman nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 18 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Abangan pang detalye, may katatapos lamang na laro sa NBA playoffs kanina. Abay, na-upset ang Thunder habang panalo naman ang Celtics. At gina rin ang mensahe po ng Santo Papa at itong si Cardinal Tagle ngayon pong Kwaresma at pagsimula na rin nga nitong Holy Week. Samantala muna, may prinsipyo, bright, taong marunong, Bartap Natcher, Coco Pimentel. Noong siya ang Senate President, mabilis kumilos si Senator Coco Pimentel para magka-free tuition at free internet. May prinsipyo, bright, taong marunong, Bartap Natcher, Coco Pimentel. Noong siya ang Senate President, mabilis kumilos si Senator Coco Pimentel para magka-free tuition at free internet. Re-elect Pimentel for Senator, number 54. Political advertisement paid for and by Senator Coco Pimentel, Highway 54 Plaza, EDSA, Mandaluyong. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Todo rin ang gagawing pagbabantay ng Department of Environment and Natural Resources sa mga kalinisan sa iba't ibang sikat na tourist destination sa bansa. Ngayong inaasang bubuhos po ang mga bakasyonista ngayong Holy Week. Sinabi ni Environment Undersecretary Jonas Leones ang nasabing paraan para matiyak na hindi kontaminado ang mga tubig. Bukod na niya sa mga paliligo, babantayan din ng mga ito ang tamang pagkatapon ng mga basura. Aminado kasi ang DNR na marami ang nagpapakalat o kaya naman ay nagkakalat ng mga dayo lamang sa lugar o bisita. Dilan sa mga residente naman alam na nila ang tamang pagtatapon naman ng basura. Bombo Police Report. Police Report. Bombo Police Report. Bombo Police Report. Yung local terrorist group daw may bago na namang leader at may nakong impormasyon dito ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Mayroon na ngayong bagong tumatayong leader ang grupong Dalwa Islamia sa Lanao del Sur. Ito ang kinumpirma ng militar matapos lumabas ang resulta ng DNA ni Owaida Marahumsar alias Abudar na napatay sa engkwentro noong nakaraang buwan. Sinabi ni 103rd Infantry Haribon Brigade Philippine Army Commander Colonel Romeo Browner Jr. na ang nangangalang Jakari ang nagsisilbi ngayong pinuno ng nasa 20 hanggang 25 na natitira pang miyembro ng naturang grupo. Ayon kay Browner, nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagtugis sa mga terorista. Anya, umaasa sila na tuluyan ng maubos ang nasabing grupo. Meron pa silang grupo and about 20 to 25. Meron silang sub-leader. Ang tinig ni 103rd Infantry Haribon Brigade Philippine Army Commander Colonel Romeo Browner Jr. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Ito si Bombo Zen Kahatol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo!
Samantala naman, panibagong kaso sampa naman ng pulisya sa ituturong nasa likod ng madugong pagpapasabog dyan sa may bagi ng Isulan. At may follow-up dito ang Bombo Radio Jensen. Panibagong kaso ang nakatagdang isasampa ng pulisya laban sa Dawla Islamiyya Group ni Abu Turaife na itinuturong nasa likod ng pagpapasabog sa isang kainan sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat noong Abril at 3 nitong taon. Matatandaang si Abu Turaife ang leader ng isa sa 3 factions sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na kumikilo sa ilang bahagi sa Mindanao. Ayon kay Patrolman Jose Duliano III ng Police Regional Office 12 Public Information Office, inihayag dito sa Bombo Radio Jensen, inihahanda na ng Special Investigation Task Group Carlito ang kasong robbery extortion sa mga suspect. Pero sa karon na identify naman kung kinsa ang perpetrator og na-file na sila og mga appropriate charges og robbery extortion ikadugang pa kina-prepare dugang nga kaso nga ikakuan sa ilaha. Matatanda ang isa ka tao ang patay at 17 ang sugatan kabilang ang isang buntis sa naturang pagpapasabog. Una rito kinasuhan ng frustrated homicide at frustrated murder ang mga nasa likod ng pamumomba sa Carlitos Restaurant sa Barangay Calawag 2. Rito, nakatanggap ng pagbabanta ang may-ari ng restaurant na pasasabugin ang lugar kung hindi magbibigay ng extortion money. At yan ang balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radio General Santos City para sa Bombo Network News. Ito si Bombo May Declaro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bus Radio. Bombo! Samantala naman ang mga kaibigan, isang mayor po doon sa Davao del Sur ang sinasabi daw na suspendido sa isyu pa rin ang korupsyon. At may follow-up dito ang Bombo Radio Davao. Nagmatigas si Bansalan Mayor Kirina Sarte na hindi aalis sa pwesto hanggat wala siya natatanggap na kautusan patungkol dito. Sa kasalukuyan ay alerto ang mga kapulisan sa nasabing probinsya para maiwasan ang tensyon ng mga supporters ng alkalde matapos ang inilabas na kautusan ng Department of Interior and Local Government o DILG Region 11 at Office of the Ombudsman kung saan naharap umano ang opisyal sa kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act at grave misconduct. Base sa kautusan ng DILG, 6 na buwan na suspendido si Mayor Sarte, ngunit nagmatigas ito at nanindigan na hindi umano siya pwedeng isuspende dahil sa election period, ngunit handa umano siyang bumaba kung may matatanggap siyang clearance mula sa COMELEC. No public elected official shall be suspended within the election period. Bahagi ng pahayag ni Bansalan Mayor Kirina Sarte. Samantalang pinanindigan naman ni Alex Roldan, Regional Director ng DILG 11, na hindi binasa ng mayor ang buong kautusan na inilabas kung saan maaaring isuspende ang isang public official kahit election period, lalo na kung nahaharap ito sa kasong korupsyon. Unless kung dili siya nag-involve sa Graft and Corrupt Practices Act. Bahagi ng pahayag ni Alex Roldan, Regional Director ng DILG 11. Yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman de la Peña nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! 24 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Bangan pang detalye sa nangyaring aksidente. Kinasangkutan po ng isang bus. Marami po ang sugatan at libong mga miyembro ng mga rebelde ang sumuko naman sa lalawigan ng Leyte. Samantala muna. Di mo lang alam, matagal nang tumutulong sa amin si Mar Rojas. Binaba niya ang presyo ng gamot para sa aming may edad na. Tinanggal din niya ang buwis ng mga may minimum wage. At kahit itong si Ryan, na akala ng marami magiging tambay, nakahanap ng trabaho sa mga call centers na itinaguyod ni Mar. Nay, pasok lang po ako. Marami nang nagawa. Marami pang magagawa si Mar Rojas. Aming ekonomista. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Itong panahon ng Semana Santa mga kaibigan ay may mga paalala po sa atin lalo na itong Santo Papa at si Cardinal Tagle at may buong detalye dito si Bombo Jovino Galang. Nanawagan si Pope Francis sa mga mananampalataya na hanggat maaari ay manatiling mapagkumbaba. Bahagi ito ng pahayag ng 82 anyos na Santo Papa sa kanyang homily sa katatapos lamang na Palm Sunday bilang hudyat ng pagsisimula ng Holy Week sa St. Peter's Square. Inalala rin ng Santo Papa ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na inilarawan nitong pagiging mapagkumbaba hanggang maabot ang tagumpay. Una forma sottile di trionfalismo è la mondanità spirituale che è il maggior pericolo
la tentazione più perfida che minaccia la Chiesa. Samantala, hiniwok naman ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang mga Katoliko na gayahin si Jesucristo, partikular ang paghilom na ginawa sa mga taong nanakit sa kanya. Sa kanyang Palm Sunday homily na idinao sa Manila Cathedral, ikinuwento niya na kahit gaano man sinaktan si Jesus ay hindi pa rin nawalan ng respeto sa mga taong nanakit sa kanya. Tinawag pa niya ang pangalan, Judas. Iginalang niya ang pagkatao nung taong nagbebenta sa kanya. Ikaw na yung sinasaktan, siya pa ang gumagalang. Niyuyurakan yung kanyang pagkatao, pero kinilala niya, iginalang niya ang pagkatao ni Judas. E tayo nga sanay na sanay, ayaw nating tawagin ng magalang ang pangalan ng mga taong kasamaan natin ng loob. Kung ano-ano ang pangalan na ginagamit natin. Pati nga minsan mag-asawa, ni ayaw tawagin yung pangalan. Tatawagin, honey. Pagtanungin mo, yung ba ang pangalan? Hindi. Eh bakit honey ang tawag mo? Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala muna, marami ang sugatan sa nangyari namang insidente na kinasangkutan ng isang bus. Nasa linya, Bombo Radyo, Tugigaraw. Nasa mahigit 30 ang sugatan sa pagtagilid ng isang pampasaherong bus matapos mawalan ng balanse ng magsalpukan ng Fortuner at kuliglig sa Santa Maria, Isabela. Nabatid na nagtamo ng mga minor injuries ang karamihan sa mga sakay na pasahero ng Florida bus mula Santa Ana, Cagayan patungong Maynila na minamaneho ni Yupiñaño Pira, 38 anyos ng Gonzaga nang mangyari ang aksidente sa barangay Naganakan. Sa initial na investigasyon ng pulisya, aksidenteng sinalpok ng Fortuner na minamaneho ni Jerome Wangdali, 47 anyos ng Igig, Cagayan, ang likurang bahagi ng kuliglig na minamaneho ni Bilyo Danga ng Tuawa. Sa lakas ng pagkakasalpok, umikot ang Fortuner at napunta sa kabilang linya ng kalsada hanggang sa tumama sa gulong ng paparating na Florida bus. Bilang resulta, pumutok ang kaliwang gulong ng bus sa harapan na naging dahilan upang mawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang driver at tumagilid. Para sa Bombo Network News, Bombo Anselmo Banan Jr. at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa detalye, Securities and Exchange Commission dismayado sa tila pagkatakot daw ng DIL at PNP na ipatupad naman ang cease and desist order laban naman sa controversial na Kappa Investment Group doon sa Mindanao. Samantala muna! Di mo lang alam, matagal nang tumutulong sa amin si Marojas. Binaba niya ang presyo ng gamot para sa aming may edad na. Tinanggal din niya ang buwis ng mga may minimum wage. At kahit itong si Ryan, na akala ng marami magiging tambay, nakahanap ng trabaho sa mga call centers na itinaguyod ni Mar. Nay, pasok lang po ako. Marami nang nagawa. Marami pang magagawa si Marojas. Aming ekonomista. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala muna nakatagda magpatupad ang mga kumpanya ng langis ng dagdag na presyo sa kanilang mga produkto. Aabot daw sa piso ang itataas sa kada litro ng gasolina, mayroon namang 75 sentimos. Itataas sa kada litro ng krudo habang mayroong 60 sentimos ang itataas sa kada litro ng kerosina. Maging epektibo po yan ang panibagong oil price hike simula Martes, Abril 16 ng alas 6 ng umaga. Samantala muna, aabot daw sa 1,000 miyembro ng mga rebelde sumuko sa lalawigan ng Leyte. May detalye ang Bombo Radyo Tacloban. Haabot sa 1,000 miyembro at supporters ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA ang voluntaryong sumuko sa kasundaluhan ng 802nd Brigade Enhanced Community Support Program sa ilalim ng 93rd Infantry Battalion sa San Isidro, Leyte. Ayon kay Brigadier General Lope Dayog, Brigade Commander ng 802nd Philippine Army, na naging dahilan na kanilang pagsuko ang naramdamang paghihirap nito sa bundok. Binigyan diin pa nito na napabayaan di umano sila na kanilang mga kapwa komunista kaya't naudyok silang sumuko na lamang. Sinuko din ng mga rebeldeng grupo ang ilang mga high-powered firearms. Sa ngayon ay patuloy naman
ang ginagawang peace caravan ng naturang kasunduluhan sa iba pang parte ng probinsya ng Leyte na kung saan marami ang mga New People's Army. Kasi pinapabayaan na rin lang naman sila ng mga armado dahil nahihirapan na rin sumuko at tinutukoy yung mga lugar kung saan sila nakapwesto. At yan ang balita mula sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Para sa Bombo Network News, Bombo, Cindy Wong maghakot. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito ang kontrobersyal na aktres na si Gretchen Barreto hindi raw nagpatinag sa masasakit na salitang ibinabato sa kanya. May detalye pa si Bombo Sol Marquez. It's not the pretty face but the character. Yan ang banat ng aktres na si Gretchen Barreto sa mga humuhusga sa kanya dahil sa pagbabahagi nito ng video, nakita ang kabuuan ng kanyang walk-in closet. Ipinakita kasi ni Gretchen ang kanyang napakalaking walk-in closet na halos sakop ang 2 kwarto ng kanyang bahay. Dito ay makikita ang koleksyon niya ng mga damit, sapatos at designer bags. Hindi naman ito pinalampas na mga bashers ng aktres at kinutsa ito sa di umano'y pagiging kabit niya. Si Gretchen ay long-time partner ni Tony Boy Cojuangco na legally married pa rin hanggang ngayon sa dati nitong asawa na si Denise Iabot Cojuangco. Kabit, manggagamit at botox queen ay ilan lamang sa mapanakit na salitang binitawan ng mga bashers kay Gretchen. Ngunit hindi ito nagpatinag at sinabing ipagdarasal na lamang daw niya ang mga ito. Samantala, sumakabilang buhay na ang dating aktres at beauty queen na si Josephine Estrada sa edad na 65 anyos. Nakatakda sana itong operahan matapos sumailalim sa dialysis treatment dahil sa mga iniindang sakit. Naging representative si Estrada ng Pilipinas sa Miss Universe 1962 na ginanap sa Miami, Florida. Bombo Sol Marquez, nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Bombo Business News and Foreign Exchange Update. Ang Securities and Exchange Commission dismayado pa rin sa pagkapatupad daw pagkilos ng ilang DILG o naman local government offices dyan po naman sa Mindanao laban sa controversial na Kapa Investment Group. May follow pa dito ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Ikinadismaya ngayon ng Securities and Exchange Commission o SEC Northern Mindanao ang tila pagsuko agad ng Department of Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police na may patupad ang deputization power na ipinagkaloob sa kanila laban sa illegal investment taking ng Cabos Paratuon o Kapa Community Ministry International Incorporated. Ito ay kasunod ng inilabas na Cease and Desist Order o CDO ng SEC upang ipatigil ang illegal na transaksyon na pinagagawa ng Kapa na unang pinamunuan ng isang napakilalang pastor Joel Apolinario. Sinabi sa pambaradyo ng SAC Northern Mindanao Regional Director Attorney Renato Egipto na tila natatakot ang JLG at PNP Caraga na ipatupad ang CDO laban sa Kapa batay sa kanilang inilathala ng mga kadahilanan. Inamin ni Egipto na nakatanggap sila ng mga sulat mula sa nabanggit ng mga opisina kung saan naghayag ng kanilang kawalan ng interes para ipatupad ang inilabas na CDO laban Kapa Investment Taking. Magugulitang inilabas ang CDO buwan ng Pebrero at sinundan ito ng tuluyang pagbuwag ng rehistro ng Kapa Marso 2019 para hindi na magagawa pa ng mga illegal na gawain. Dito sa may Caraga area na may gani nabot ka na itong sulat dito sa Department of Interior and Local Government o sa DILG o mismo sa HIPI dito sa Kapulisan, dito sa Butuan, nagsasabi sila mga alibay na tubo kayo palandongon. Ang tinig ni SAC Regional Director Attorney Renato Egipto. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala sa huling palitan po ng piso kontra dolyar ay lalo pang lumakas ang piso, 51 pesos and 85 centavos ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Bombo Business News at Foreign Exchange Rate Update ay hatid sa inyo ng Queen City Development Bank. Samantala mga kaibigan, iyan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita dyan sa ating mga kabombo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lunes Santo, balikan ko lamang ang ating mga headlines. Ang Santo Papa at si Cardinal Tagle nagpalala po sa kanilang mensahe po doon po naman sa mananampalatay ng pagpapakumbaba. Ang DILG kinumpirma sa Bombo Radio na meron pang second batch ng mga barangay officials na sasampa ng kaso dahil pa rin sa pangangampanya sa mga kandidato. 30 mga pasero sugatan sa nangyari namang kinasangkutang insidente o aksidente ng isang bus doon po naman sa lalawigan ng Cagayan.
Samantala din naman ng mga kaibigan ay sinasabing libo na mga rebelde ang sumuko doon po naman sa may lalawigan ng Leyte. At mga kaibigan, live nationwide, worldwide, mula sa Bombo News Center, Makati, nyo pa rin ang Anchorman, si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa! Radyo